Alright, mega love shoutout. Nandito tayo sa ating favorite na si Attorney Enzo Recto, mga kabsat. Isa sa mga nag-file po ng impeachment ni Telustay, ang Bunyog. Shoutout sa ating 300 plus 5 viewers at siyempre sa 177 likers. Gawin nyo ng 200 yung likes natin, mabsat no, baka naman. Okay, kukuha tayo ng dalawang topic ni Attorney Enzo. Umpisahan natin dito. Ombudsman Boying Rimulya, may patutsada kanino? Diyos ko Lord Rudy. Kanino patutsada niya? Pati si Vika tumatawa na, Diyos ko Lord Rudy. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need. Okay, here we go. Pasok. Ako, si Rimulya. Ombudsman Boying Rimulya, may patutsada sa mga 18 ex-marine at kina-defensor at kay Baligod. Ako po, Diyos ko Lord Rudy. Ano yan? Tingnan nga natin. Tanggalin natin yung background music. Ay, pahinaan. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Yung. Diretso sa punto na. Diretso Maiksi mo lang na, ang komentaryo, pero diretso sa punto. Shoutout sa mga bagong Maraming kuro-kuro. May tiwali, Like may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Rimulya mismo, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, Filipe Cruz, ay watching from Europe. paano mo anya papaniwalaan yung ex-marines na yan? 18. Gumawa sila ng sworn affidavit nila o sinumpang salaysay. Lahat sila na 18 nakapirma. Combine. Ang sinabi nila doon, nag-deliver sila sa mga kongresista. Ito, kiganito, kiganon na kongresista. Alam niyo mga kabunyog, ang sworn affidavit, kung ikaw ang nag-deliver kay kung ikaw yung nag-deliver kay Congressman halimbawa kay Congressman Benny Abante, kung sino lang kayo na Marines or ex-Marines, 6 kayo na ex-Marines na nag-escort doon, kayo lang yung magsasabi doon. Kasi ang sworn affidavit dapat, personal knowledge. Ibig sabihin, may personal ka talagang kaalaman doon. Ang nangyari doon, napakarami nilang dinilibera ng mga kongresista. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ibig sabihin, sama-sama yung 18 na yon. Ibig sabihin nila, yung 18 na yon, nag-deliver sila sa kung ilang kongresista at mga senador. Pati sa bahay yata ni Tito Soto, ni Senate President Soto, nag-deliver sila. Ibig sabihin, pati kay Erwin Tulfo, lahat, dinilibera nila. Pati si Laila de Lima, nag-deliver daw sila kay Franz Castro. Ibig sabihin, yung 18, sama-sama sila. Hindi, pero yung affidavit, Yung affidavit. Yan. Kasi simple lang yung observation ko. 18 As a lawyer. 18 people sign one affidavit. And an affidavit is supposed to contain, dapat yan, ang nakasulat dyan, personal knowledge mo. O by on. Yung sarili mo lang, karanasan. Alam mo. Kaalaman, sarili mong karanasan. Paano naging common knowledge sa kanila yung 18 sila lagi magkakasama sa buong affidavit na yon? Sa lahat ng lakad, magkakasama silang 18? So, Ano yun? Ibig sabihin yung 18 na yun, pag gumilos yung isa, 18 sila. 18, lahat ng kilo sila. Sabay-sabay. Kaya sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, ang sworn affidavit or sinumpang salaysay, ang sasabihin mo lang, ang inanarrate mo lang, ang isasalaysay mo lang, yung alam mo. Kaya dapat doon, hindi isahan lang na affidavit ng lahat ng 18. Kasi iba-iba naman yung hindi, sama-sama ba sila? Sama-sama ba sila? At ibig sabihin, pagpunta doon sa bahay ni Bante, sama-sama silang 18. Pagpunta na naman doon sa bahay ni Estela Quimbo, Congresswoman Quimbo, sama-sama na naman silang 18. Pagpunta na naman sa bahay ni Franz Castro, sila na naman na 18. Kasi yun yung lumalabas Kasi sinumpa ang salaysay nung 18, isa lang. Lahat sila nakapirmang 18. Dapat hindi. Kung yung pumunta lang doon sa bahay ni Congresswoman Quimbo, 5 or 7, yung 7 lang ang pipirma. Tapos gagawa na naman ng sworn affidavit para naman sa bahay naman ni Congressman Abante. Kung 5 doon, iba naman na sa 18 na yon, iba na naman na 5,
Yung 5 na naman ang gagawa ng sworn affidavit. Ganun ang paggawa niyan. Kaya lang, nagmamadali na yata itong si Baligod. Nagmamadali, sinama na lahat na yung 18. Hindi pwede yun. Kasi lumalabas yung salaysay na yon, lahat ng sinabi doon, sama yung 18 at sama-sama sila. Hindi ganun yun. Alam nyo, dapat mga ilang sinumpa ang salaysay yun. Hindi pwedeng, kasi personal knowledge eh. Ang nakalagay kasi doon, ako si ganito. Tapos sasabihin mo, yung personal knowledge mo, yung alam mo. Kung hindi mo naman alam yun kasi hindi ka kasama, ibang affidavit yun. Kaya dapat yan, maraming affidavits. Kung sino-sino lang ang magkakasama, sila yun. Kung yung isang grupo naman ang pumunta sa ganitong congressman, nag-deliver ng pera, sila naman yun. Tapos, ibig bang sabihin, kasi sabi nila, nag-deliver ay nakausap daw ng ICC, pumunta daw sa bahay ni Boying Rimulya. Ibig sabihin, yung 80 na yun, nakita nila yung mga ICC na pumunta sa bahay ni Boying Rimulya. Yung 80 na yun. Tapos sabi nila, nag-inkas sila, nagpalit sila ng pera from peso, ginawa nilang dollar. Silang 18 magkakasama na naman. Diyos ko Lord. Hindi pwedeng ganun. Kasi dapat, sa sinumpaang salaysay, personal knowledge. Yung alam mo lang, yun lang yung isasalaysay mo. Kung ano yung alam mo. Yung ibang hindi mo alam, huwag mong sabihin doon. Kasi pag pinatawag ka sa investigasyon, yung alam mo lang, yung sasabihin mo. Doon, lahat yun, alam nilang 18. Kaya yung kapag tinatanong, hindi naman nila masasagot lahat yun. Kasi hindi naman nila alam lahat yun. Iba-iba yun. Kaya dapat, halimbawa, kung totoo yung sinasabi nila, anong ay? Aloy. Kung sa unang pag-deliver, ganitong congressman ang magkakasama ay 5. Yung 5 lang ang pipirma sa sinumpaang salaysay. Kung sa sunod naman ng pag-deliver, congressman ganito naman, saka congressman ganito, sa ganitong pizza, sa ganito, ito ang sasakyan naming ginamit. Ang dala naming maleta ay ganitong bilang, ang laman ng maleta ay ganito. Kung 5 na naman ang magkasama doon, sino na namang 5 yon, pipirma sila doon. Iba-iba yun. Kaya sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ombudsman siya. Isinabmit sa kanya yung sworn affidavit. Sabi niya, mahirap yung ganyan, hindi pwede yan. Pag pinatawag mo yan sa Senate Blue Ribbon Committee o sa House of Representatives, nagkakagulo yan. Hindi nila alam lahat ng nakalagay doon. Bakit sila pumirma? Di ba hindi ka makasagot yung isa dyan? Di ba tinanong sino? Kung di ako nagkakamali, ang nagtanong doon si Eden Santos, di ba? Totoo ba na nag-deliver kayo ng mali-maleta doon sa mga congressman tsaka kay Romualdez tsaka kay Pangulong Bongbong Marcos? Doon nagtanong siya ng ganon. Sinagot tong isa kaso biglang pinasa sa kay pinasa sa kay attorney Butra kasi akala ko ba yan? Affidavit nyo. Ba't di nyo masagot? Ba't kailangan kayong backupan ng attorney? Bakit? Yung attorney ba ang nag-deliver? Diyos ko Lord, Rudy. Doon, yung 18. Dapat yung may personal knowledge ka lang, yun lang. Tama. Ngayon, sasabihin ng iba, technicality naman yan, attorney. Ganyan talaga eh. Kapag sinalang mo yan sa investigasyon, babagsak yan, matutulad yan kay Gutesa. Naman. O tulad nun, si Gutesa, present sa Kamara. Hindi niya alam. Sa Senado present ni Marcoleta. Hindi niya alam sabi. Nung kini-question na, ipapatawag na, hindi na sumipot. Bakit? Ay wala na. Marami ng inconsistencies. Kaya yan mga kabunyog? Talaga yan? Dapat hiwa-hiwala yun. Sino doon sa 18 na yun ang nakakaalam ng pag-deliver ng pera kay Stella Kimbo? Yun lang ang pipirma doon sa affidavit na yun. Sino naman ang nakakaalam ng pag-deliver kay Congressman Bini Abante? Sila rin ang pipirma doon. Sino naman ang nakakaalam na sino ang nagpalit ng peso papuntang $2 million para kay Trillanes? At sino ang nagdala kay Trillanes? Yun din ang pipirma doon. 'Di ba? Ganun yung ganun mga kabunyog ang paggagawa ng sinumpaang salaysay. Kasi personal knowledge yung alam mo lang. 'Di ba? Ngayon,
ang lumalabas dito. Sabi ni Baligod, sorry kay Congresswoman Laila de Lima, dapat hindi ko sinama ang pangalan niya. Eh bakit naman? Kaya nga pati si Dilima po kasi hindi pa siya congressman nung panahon na yun. Diyos ko po. No, hindi. Nakakuan po. Hindi namin siya binigyan ng maleta. Binigyan namin siya ng, ano yun, ano sabi niya? Ng envelope. Putra kasi sa envelope. Ilang milyon yung binigay doon. Diyos ko po, Lord Rudy. Tapos sabi niya, it's a parang nagkuhan daw, error on my part. Sabi niya doon. Umamin. Ay po, tragis. Bakit naman siya ang magsasabi kung isasama si Laila o hindi? Hindi naman siya ang nagsasalaysay doon, si Baligod. Ang nagsasalaysay yung mga Marines. Yun lang. Okay, start sa ating 199 likers, isa na lang 200. Mga kakabsat, wag nyo naman na ipagdamot yung like. 199 likes pa lang mga kakabsat. Isa na lang 200. Sa mga di pa po nagla-like dyan, shoutout sa ating 300 plus, 322 live viewers. Mga kakabsat, more than 100 or 200 pa hindi nagpaparamdam. Gawin nyo na 200 yung like natin mga kakabsat. Salamat po. Okay, tuloy, attorney. Bakit parang ang sinasabi ni Baligod, dapat hindi ko sinama si Laila de Lima. Ikaw pala yung gumawa ng affidavit eh. Ibig sabihin, script mo yun. Kaya nga, script talaga yun, attorney. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nagkakagulo ngayon. Nagkakagulo. Kaya, ano ito? Problema. Nagiging malaking problema ngayon kasi maraming mga, itong kay Rimulya, pinagtatawanan sila ni Rimulya. Naman. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, isinabmit daw sa kanya sa Ombudsman yung sworn affidavit. Ang problema, lahat ng 18 nakaperma. Lahat ng sinabi doon nakaperma yung 18. Ibig sabihin, alam ng 18 yung lahat ng nangyari doon. Ibig sabihin, sama-sama sila lagi. Lagi silang nag-uusap-usap na 18. Ano na yun? Hindi ba kasama? Baka idol nila si Don King's attorney. Sama-sama tayong babangong muli. Kumbaga, problema. Kasi, kapag tinanong mo yung mga nando na mga nakapirma, sasabihin, halimbawa yung isa, hindi po ko po alam yan, hindi po ako kasama dyan. Bakit pumirma ka dun? Yun lang. Sasabihin mo, hindi, dun lang po ako kay congressman ganito nag-deliver. Yan pwedeng iisa lang. Kasi pag pinalapas mong iisa lang yon, dapat lahat nila alam yun. Jonas Diba? Benevides, shout out. Ano to eh. Kaya yun nga mga kabog. Ngayon, ang ginagawa na ni Baligod, nagsusori na. Sorry daw. Hindi niya naman daw dapat sinama si Laila de Lima. Sorry daw. Hindi naman daw siya nagsabi na nag-deliver ng 2 million kay Trillanes. At Meron yung sinabi, sino ba nagsabi ng si Ted Filon, di ba? Yung interview. Napanood niya yung interview niya kay Ted Filon? Omnibus ano ba naman? Ano na yun mga kapatid? Nakalimutan ko talaga. Pag nagsinungaling ka sa isa, sinungaling na sa lahat. Parang ganun yun. Diyos ko Lord, Rudy. Talaga, sige, tapusin natin si attorney. ibinigay sa mga ICC. Ang dami kaagad na sinusori si Baligod eh. Kaya ngayon lumilitaw, nai-expose yung kapalpakan diyan sa expose na yan, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan, ha? Maraming salamat, attorney. Bunyog! Goodness, mga kapsat. Naku po, Lord. Diyos ko po, Lord Rudy. Wala na talaga. Awan manin. Gagawa na nga lang sila ng ingay, sablay pa. Ayun, falso in uno, falso in omnibus. Tama. Maraming salamat, Kapsat Leo. Ayun, salamat sa pag-remind na. Ayun. Ako po. Tapos hindi applicable yan. Sasabihin pa yan, hindi applicable yan at all times. May mga kaso na sa Supreme Court na ganito, ganyan. Ako po. Putragis na ko po. Mag-isa pa tayo kay Attorney Enzo. Again, maraming salamat, Kapsat. Countdown ulit tayo. 30 seconds. So huwag kalimutan mag-like at subscribe. Shoutout sa ating 300 live viewers. Salamat po sa 220 likers. Maraming salamat. Sa mga di po nag-like, like and subscribe po tayo. Countdown ulit tayo. Here we go.